Ito na mga kabasketball, meron tayong good news. Benny Boatwright makakasama na sa practice ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australia. Siya nga ba talaga yung karapat-dapat na ipalit kay Justin Brownlee at Kai Sotto? Mapupuwersa kaagad sa laban ng Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australia. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa pinakabagong update ng Spin.ph patungkol nga sa ating Gilas Pilipinas. Ay tuluyan na nga raw na solve ang problema ni Coach Tim Cone at ng ating Gilas Pilipinas para makasama na sa practice ang future Gilas Pilipinas naturalized player na papalit kay Justin Brownlee na si Benny Boatwright. Siya po yung napili ni Coach Tim Cone at sa kasalukuyan rolling na, no? Umaandar na po yung kanyang naturalization, no? Nung nakaraan pinirma, second reading na yata, aprobado na. Ito ang si Benny Boatwright, mga kabasketball. Kasi ang nangyari, mula doon sa Taiwan, kung di ako nagkakamali, kinuha siya dito sa KBL team na Daegu Kogas Pegasus, kung saan teammate niya na ngayon ang dating Gilas Pilipinas guard na si SJ Belanghel, yung nakashoot ng winning shot, mga kabasketball. Magandang gabi, di ba? Sabi ni nung commentator, nakalimutan ko yung pangalan. Eto na mga kabasketball, dito na siya sa KBL. Kilala kasi itong KBL at itong Japan B-League na mga liga na pumapayag na makauwi yung mga players ng ating Gilas Pilipinas dito nga sa bansa para makapag-practice sa mga FIBA tournaments, kagaya na itong second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kasi sabi nga ni Coach Tim Cone nung nakaraan ay gusto niya nang makasama sa practice itong si Benny Boatwright para at least makita niya, makabisado niya yung sistema ni Coach Tim Cone dito nga sa Gilas Pilipinas. Kasi siya nga yung ipapalit dito nga kay Justin Brownlee. Ngayon ang tanong, siya ba yung karapat-dapat na maging naturalized player natin pagkatapos ni Justin Brownlee? Kasi ang tanong dyan, mga kabasketball, ano ba yung composition ng kupunan natin ngayon? Kasi nung kinuha siya ni Coach Tim Cone, wala pa po yung 6'10 na si QMB. Kaya ang kinuha niya, scorer na 6'10 din, big man din, no? Na si Benny Boatwright. Yun nga lang, kaya umiscore pati sa labas nito. Pero ano ba mas kailangan natin ngayon? Isang kagaya niya o isang guard na high level guard na playmaker, mga kabasketball, para mas lumakas yung atake ng ating Gilas Pilipinas? Kasi apat na yung malalaki natin So siguro hindi mo na ako magbibigay ng palagay ko, mga kabasketball. Hihintayin ko muna yung kahihinatnan netong ang pagsama netong si Benny Boatwright dito sa ating Gilas Pilipinas. Kung ano yung magiging epekto, malay nyo naman, 'di ba? Maging swak siya dito nga sa sistema ni Coach Tim Cone, pagbigyan natin, mga kabasketball. Ngayon, eto na matindi. Etong si Kai Sotto, mga kabasketball, ay mapupuwersa kaagad dito nga sa magiging laban ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australian Boomers. Kasi nga, mga kabasketball, ibinalita ng Japan B-League na hindi nga siya makakasama dito nga sa Japan B-League All-Star dahil nga sa kanyang rehabilitation pa rin, no? Actually, mga kabasketball, meron na tayong date na inilabas nung nakaraan kung kailan maglalaro si Kai. Binanggit ko na yan doon sa mga nakasubaybay, no? At yan nga, hindi pa siya pwede ngayon, pero ang laro niya lang, wala pa pong 10 bago siya bumalik dito sa Pilipinas sa February para samahan yung ating Gilas Pilipinas na paghandaan ito ngang magiging pagdayo ng New Zealand All Blacks at Australian Boomers. Palagay ko magkakaroon ng pagpapalit ng mga players etong Australia. Mararamdaman nila na liyamado tayo pagdating sa height. Siguro kukuha rin sila ng mga 7-footer, baka ha. Kaya talagang mapapalaban dito yung quadruple tower natin, si Kai Sotto, syempre si Junmar Fajardo, si AJ Edu at si QMB. So hopefully, mga kabasketball, walang maging problema. Hanggang dyan lang muna. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.